Guys, tayo na nalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa umaga ito. Salamat Panginoon sa pag-iingat mo sa bawat isa. At dinako mong bawat isa dito Panginoon upang kami magkasama. Kasama-sama Panginoon at magpuri, sumamba sa iyong pangalan. Dalangin namin Panginoon na ikaw ang manguna sa amin, ang pag-ibig mo, ang pagdirihin mo, ang siyang patuloy na mag-ingat at magturo sa amin Panginoon. Maging ang iyong salita ay pagpalain mo sa buhay ng bawat isa Panginoon. At pagpalain mo din ang aming tagapagsalita sa umagang ito. Yes, Lord. At patuloy mo siyang bigyan ng pag-ibig sa lahat ng kanyang mga ginagawang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Muli, sa iyo namin pinagkakatiwala ang oras na ito at purihin ka sa tanging mahal ni Jesus. Amen. Sabi nga po sa mga awit, ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailaman ng magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ayun, sabi nga po doon, ay magpupuri tayo ngayon sa Panginoon. Kahit anong mangyari ay magpupuri pa rin tayo sa ating Panginoon dahil siya ay dakila. Okay? Ay, salamat sa Diyos dahil alam ko po ang campus ng Kainta ay pinagpapala ng Diyos. Wow, amen. Pinagpapala na sobra-sobra. Umaakaw po. Dahil nakita ko po yung mga estudyante natin, ang daming. Marami po kayo. Compare sa, hindi naman tayo nagkukumpara, pero sa ibang campus po na nagtuturo po ako ay kukunti lang po kami. So, lagi po namin i-encourage ang lahat na sabi ko mag-invite tayo. Amen. And dali natin sila sa Bible School. So, ito yung time na para tayo ay mas lalong tawag natin dito, yung magamit ng Panginoon. Okay? So, napakaganda po ng pagkakataon natin ngayon. Itong ating generation. Nasama kayo doon, no? Nasama tayo doon sa generation na ang Bible School ay nasa labas na. Compare ng siguro 10 years ago o 20 years ago, ang Bible School ay talagang seminary type. And yan po yung pinag-pray ko before, sabi ko makapasok ako. So hindi po niloob ng Panginoon. So niloob ng Panginoon na kagaya ng Diyos, siya ang nagbigay sa atin ng daan. Okay? Ang Diyos ang umabot sa atin. So ngayon yung Bible School, siya yung umabot sa atin sa labas. So the Lord's good.
na maunawaan natin na ito yung time na tayo ay magpagamit sa Panginoon. Ito yung nakitaan ko po na it's time na para huwag na tayo tawag dito, kung ano naman yung ginagawa natin, no? So, pagkakataon na para mabigay natin ang pagbabalik ng pagpupuri sa Diyos. Samahan niyo po ako, no? So, sa akin po pagsisimula, nandiyan na. So, mananalangin muna tayo. Kinakabahan po ako sa inyo. So, let's pray. Father God in heaven, we adore your name, Panginoon, and we worship you in spirit and in truth, Panginoon. Amen. We come into your presence, Lord, with a humble heart, Panginoon. Basagin mo ang puso namin, Panginoon, na minsan kami ay mayabang, minsan kami, Panginoon, ay andun yung katigasan ng aming puso, Panginoon. At Lord, narito kami para handang magpasakop sa iyo, Panginoon. Handang isuko namin ang buhay namin, Panginoon. Amen. Sa aming pong pag-uusapan, naway, Panginoon, ikaw ang maging sentro. At ang iyong salita, Panginoon, mabigyan ng dakila, mabigyan ng kapangyarihan sa mga buhay namin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pagkakataon ito. Pagpalain mo po ang pag-usapan ng iyong salita, Panginoon. Gusto mo aming puso, Panginoon, na makita po namin ang kalooban mo sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Dapat kang pasalamatan, dapat kang sambahin, Panginoon. Ito ang dalangin ko sa iyo sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Amen. Okay, bago pa ako magsisimula, no? So, marami pa akong verse na babasahin. And alam naman natin lahat to. When we say about the parable of the talents. So, gas-gas na po ito. And I don't know kung talentado pa ba tayo. Okay. Sabi ko po doon sa mga kabataan, siguro mas maganda magkaroon tayo ng ano pa pangalan? JLU. Sa Global Life University Got Talent. so meron po yun meron tayong yung yearly calendar na sport fest. So, ipakita niyo pa yung mga talent niyo doon kung ano yung specific na talent na ibinagano. Siyempre, when we say Matthew verse 24 and 25, naku, matakot tayo. Matakot ba kayo? So, that's chapter na unawa natin is maybe we call that the eschatology. The Christ return or coming. So, and marami pong mga sabihin natin when we say about 25, it's an persecution, it's an ending of our, so yung mga ganun po. So, end of the world, or end of our game na meron tayo, when we say 25, and ito, Jesus, nagturo po sa atin ng mga parable, and alam naman natin po yung parable na sinasabi natin that's relevant sa buhay natin ngayon, dito sa ating ginagawa. Okay? And meron po itong kahulugan. So yung kahulugan po nito ay hindi kahulugan kung ano man. That's an spiritual meaning. Okay? So sa isang salita po, sa bibigay po natin kahulugan, the parable is an earthly story. Okay? Kalagayan natin ngayon, but we have a God message. Okay? That's an earthly story, but an heavenly meaning. Or sa pinakamalalim na salita, merong spiritual na mensahe sa atin. When you say spiritual, it's godly. When you say spiritual, it's about the Word of God and His salita. When you say talent, so unawan po natin, in history sense, ito po ay weighing or weight of sum of money. Or we call that scale balance. Kasi po yung ating talento na binigay sa atin ng Panginoon. So take note, the talents we have is from God. Okay? And something unawaan po natin, meron po tayong mga ability. I don't know kung anong mga ability natin.
sometimes may ma-relate po natin in times of trials. Sabi ng Corinthians, ibibigay sa iyo yung pagsubok na makakaya mo. It's equivalent of your talent na meron tayo. And our ability na meron tayo ngayon. So hindi ko alam kung yung abilidad mo ay pang 5,000 yan. Okay, yung abilidad mo ay pang 2,000 or pang 1,000. So wala naman dito yung na binigyan ng talento, ng ability, and then nagbukay. So wala po yan dito. Nagpis sila sa labas. Okay. Nalalaman ko po lahat na nandito dahil that's given talent ng Panginoon. And ito pa, tandaan natin mga kapatid ko. When you say talent, it's from God. Okay? According kay Jeremiah, sa kanyang book, simulat pagsilang pa lang niya, sinawag ka na niya. Hindi po aksidente na ikaw ay nandito sa Bible School. Hindi po aksidente na ikaw ay nakakilala sa Panginoon. And yan ay nakaplano na sa'yo na binigay ng Diyos sa atin. And that's our talent. So walang iba po yun, kundi ang Panginoong Hesukristo na kailangan mo na tinanggap natin at naligtas tayo, hindi mo pwedeng sarilihan. That's the best talent we have. Our Lord Jesus Christ. Na maunawaan natin, meron pa akong tatlong points na gusto kong i-share sa inyo. Na again, when we say talent, so hindi lang sabihin natin that's yung outward na talent, meron tayo yan. We compare to the skills. Ang skills kasi naaaral yan eh. Amen. Napapractice yan. Habang ako po ay bagong Kristiyano, ang una ko pong gustong gawin ay mag-gitara. Gusto ko pong matuto mag-gitara. At sa kabutihan ng Panginoon, natuto rin naman. Nagamit din sa music, nagamit din sa band, as a worship team. So, yun ay napapag-aralan. Compare when we say about talent, the word talent from the Bible and spiritually real about talent. Okay? Hindi po aksidente. Wala po aksidente sa Panginoon. And you came sa Bible school na sometimes maunawaan natin to. Okay? Everything, we put vision, we put faith in our lives. Hindi po yan, sabihin natin, kaya minsan tayo, may marami tayong mga katuruan na nawawala. Gets? Even to the salvation, the joy, okay? Yung intimate sa Panginoon, nawawala. Okay? Dahil, maunawaan po natin, sapat ang biyaya ng Panginoon. Amen. Okay? Sapat ang kanyang tulong, sapat ang kanyang pagmamahal sa atin. Okay? That's why nag-end come or nagka-come up sila sa mga bagay na, nawawala. Dahil nakikita natin, you defend to ourselves. Sometimes, may mga nagtuturan po ako. Even in the Bible school. Wala sila. Hindi pa piyak sila. Okay? Sa kanilang kaligtasan. And sometimes, masabi natin, nawawala. Yes! Talagang sasabihin mo nawawala kasi you defend in ourselves. Pero pag nakadepende ka sa Diyos, God is eternal. At ang kanyang pangako ay hindi kailangan niyang babawiin. Kaya walang nawawala. Okay? Sabi ko sa kanya, walang nawawala. Kasi you defend in ourselves, in yourselves. Pero pag nakadepende ka sa Diyos, walang mawawala sa akin. Okay, dadapa tayo, magkakasala tayo. Okay? Pero, sa tulong ng Diyos, dahil sapat ang kanyang biyaya, itatayo niya tayo. Amen. Itatayo niya tayo at tuturuan tayo na magpatuloy sa Panginoon.
So number 1 po na gusto kong i-share sa inyo, my first point is dividing talents in its proportion. So we have our own ability. And yan po ay, if we study the word dividing, maybe sabihin natin, it's not a biblical. Because the Bible tells us, go and multiply. Okay, the Bible tells us, yung principle ng Bible is the God of multiplication. The God of the Bible is the God of multiplication. But sabi niya dito, we have a dividing talents in its proportion. Example po, meron pong example din ng Bible. In one body, we have different ability. Or sabihin natin, may kamay, in the book of Corinthians, that's the body of Christ. So maybe ikaw ay, sabihin natin, sa kamay ka, paa ka. So, meron tayong kanya-kanyang abilidad na binigay ng Panginoon and talents. And that's for, ang tawag natin dito, papurihan Diyos, and then to equip the church. Okay? Literally, according sa scripture natin, the parable of the talents, pabasa nga, kapaakan nga ako, point. Ako sabi niya, sa Tagalog ba ito, binigyan ng salaping ginto, bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Okay, binigyan niya ng isa, 5,000 salaping ginto. Isa naman 2,000, at ang isa pa ay 1,000. So, God, hinihiwalay niya ang kanyang talento na binigay sa atin. And it's not, hindi po yung usapin, ay sa akin maliit, ay sa akin ang laki. No. Ang usapin po dito ay kung paano ang contribution natin bawat isa sa kaharian ng Diyos. Paano tayo magkaisa sa kaharian ng Diyos? Paano natin may pakita sa ibang tao na tayong mga Kristiyano, tayong mga sumusunod sa kalooban ng Panginoon, makitaan ng pagkakaisa. Okay, so isa pong layunin ng Diyos na makita sa atin bilang kagusto ng ating Panginoong Kristo, ay nagsasama-sama tayo sa ganito mga bagay. Sa pag-aaral ng kanyang salita, sa pagtitipon, okay, and then, pag ano tayo sa labas, sa kanya-kanya natin mga ginagawa, sino tayo sa harapan ng maraming tao? So ito pong pagkakataon na to, na paano natin maibahagi ang Panginoong Kristo sa kanila. So, ang talent po na muna natin in ancient time ay that's the sum of money. In Bible times, yun yung mga estudyante sa Bible times. Kahit sa lang nandito. So, wala pa po kami din sa topic about the currency. Alam niyo sa Bible, okay, in the time of Israelites, so in 100 pounds, 45 kilos, that's silver. So, katumbas ng silver. And how about gold? That's 200 pounds. Katumbas niya ay 91 kilos. So, in ancient times, when you say gold and silver, kasi yun yung currency ng Bible times. Okay? In the time of Solomon. Okay? So, yan yung mga treasures nila. In the time of Jesus. So, may mga silver coin na sila as to pay something. Okay, parang kay Joseph the Dreamer. So, meron ng mga sum of money na ginagamit doon. And it's an equivalent of the talent na meron tayo. Even though the treasures na meron tayo, right, the talents, and also, ano ba yung talents na yan? Sometimes maunawa natin ito kasi nasa simbahan tayo. Our ministry. Yung pinagkatiwala ng Diyos ng ministeryo sa atin. And the same, nasasabihin ko po,
ang ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi po yan aksidente. Nakaplano po yan ng Diyos, plano po yan ng Diyos para masubukin tayo at gamitin tayo sa Kanyang kaharian. The second part, kanina po ay dividing in its our proportion. Now, bakit ina to? Multiply dapat, multiple. Okay, multiply your talent. In verse, samahan yung point po ako ng verse na. Kumilis agad na tumanggap ng 5,000 at pinangalakan. So the word na kumilos ka agad sa day, ang tawag nito, meron ng kagad action. And then, sa English po ay they trade yung talent nila na meron. So, hindi po kagad-agad kapag meron tayong talent, okay, meron tayong ministry na hinahawakan, so hindi po yan kailangan mag-stay doon. Okay, dapat ang ministry ng Panginoon lumalawak. Yung gawain ng Panginoon lumalawak. Okay, hindi po hinayaan ng mga apostol ng ministry ng Diyos ay naandun lang sa Middle East. Okay? Maraming tinawag ang Panginoon. And take note, ang ministry ng Panginoon, hindi ito po tsukulan. Sabihin natin na simple lang. Alam po ng Bible times, ang ministry ng Panginoon, handa silang ialay nila ang kanilang buhay para sa kaharian ng Diyos. One of the critics and evident kung bakit bibliology, then the reliability of the Bible, bakit ako maniniwala sa Biblia? Bakit ka naman hindi maniniwala talaga sa Bible? Yung mga apostol, handa nila ibuwis ang kanilang buhay. Sinong tao magbubuwis ng buhay sa mali? So one of, na makita natin yung reliability of the Bible. Sino itong mga apostol na to? Handa silang ibigay nila ang kanilang buhay para lang sa salita ng Panginoon. Ibigay nila ang kanilang buhay para ipangaral lang. And kalakip ng buhay nila na pwede silang patayin doon. Yes. Okay? So yun yung hamon. When we say the reliability of the Bible. So, and then marami pong nangyari pa hanggang sa maunawaan po natin ang salita ng Panginoon, yung salita ng Diyos. Marami pang mga tao nag-sacrifice from the Bible times, the early fathers, the church fathers, okay, until now, makitaan po natin na talagang nagbigay sila ng buhay nila para sa pagsunod sa Panginoon. And that's equivalent of how you respond sa Panginoon. And paano magiging multiply? So yung ikaw pa lang, isa na pong multiplication doon. And kung tayo ay hayaan natin ng Diyos na gagamitin tayo, yun yung sinasabi ng Panginoon na dudoble. In business po, ako ay nagaling din po ako sa negosyo na wala na po. Pero mas ang katotohanan nito, mabuti ang Panginoon. Dahil anytime, pwede kami ibalik doon sa aking area. Ginawa na po namin ng paraan kasi meron pa akong lugawan, mamihan, parisan, silugan. So, lahat po ng mga gun. So, yun. So, ang nangyari po ay nasunog kami, and then ginawang commercial. So, ngayon po tapos na yung area, yung housing ng municipal ng Mandaluyong. Hinantay na lang na i-award sa amin. So, Lord, sabi ko, mabalik pa ba ako sa mga gan-gan niya? So, yun yung panalangin ko, Panginoon. Kung hindi, Panginoon, alam ko may bubuksan ka. And nakita rin namin na gano'ng ka-bait ng Panginoon, kabuti niya. Kasi almost 2 years na,
Wala akong gan na yan. Pero andito ako. Okay, nandito ako naglilingkod sa Panginoon. Sabi ng asawa ko, bakit buhay naman tayo? Dahil sa kabutihan ng Panginoon. Okay? So, hindi ko rin masukat kasi tayo naka-rely doon sa kita ng ating mga business na yun. Okay? Pero, ito, bakit? Isang rason doon hinahayaan natin ang Diyos sa buhay natin na gamitin tayo. Ni kailanman may nagpabaya sa kanyang mga tao. So, tuloy ko po yun. Hindi naman po ako expert in business, hindi po ako nag-aaral about sa business na BA ba yung bachelor or business, something ganun po. So, alam mo, target ko po pag ako'y nag-capital, kunwari nag-capital po ako ng 2,000, kailangan ko po kitain is 100%. Okay? So, magkano yun? 2,000. So, another 2,000. Magiging 4,000 siya. Merong principle doon. Nakita ko rin dito, sa principle nito, na 5 and then 100%, 5. And siguro pag dumating kayo sa business firm, so pwedeng gawin natin to. Something, sabihin natin, mayroon pang mas malaki, mayroon pang, pero yan yung standard. Norm, sinasabi natin when you say about sa business firm. So dapat 100% meron tayo doon. And then at the same time, kung anong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, either treasure man yan, either sabihin man yan, ministry, or time na lagi binibigay natin sa anuman ang ginagawa natin, make it to multiply. Hingin natin sa Diyos na ito ay lumago. Hingin natin sa Diyos na ito ay mas lalong lumaki. Para maging pagpapala tayo sa iba. Para maging pagpapala tayo sa ibang tao. Hindi po yan ganun lang. We have a purpose na kung kaano tayo pinagpapala ng Panginoon spiritually, materially, so dapat marunong rin tayo magpala sa ibang tao. So yan po yung prinsipyo why we call that multiply. In the book of Genesis, sa mga 4th year dito, no? When you study the church planting, or yung cross-cultural mission, we call that go and multiply. Ano gusto sabihin doon? It's our faith. Kung ano yung itinanggap natin na pananampalataya kay Kristo, go outside. Mag-mission ka doon. Mangaral ka doon. Okay? Na maraming makakilala sa Diyos na ako ay magkakaroon ako ng isa pa. Discipleship. And then magkakaroon ka pa ng mga maraming tao. So yan po yung principle din ng Bible. Kasi kung naputol yan, some theologian, some study, and the book of Acts, tuloy-tuloy yun. Walang signature na amen. That's the story of the apostle. Of all apostles. Okay, kaya nga, ang mga gawa ng mga apostol. Kasi bakit? Nagpapatuloy po yan hanggang sa atin. Hindi po yan magtatapos. Magpapatuloy po yan hanggang sa iyo, sa akin. The third part. So our talents will be put to the test. Ito na po yun gusto sabihin. So our talent will be put to the test. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga taong iyon at sila ay pinag-ulat. Sabi ng Panginoon sa 2, well done, good and faithful servant.
So yan po yung declaration ng Panginoon. Hindi dahil sa ikaw ay nag-iirap. Kasi sometimes nami-misinterpret natin. Lord, kunin mo na ako. Nag-iirap na ako. No. Hindi po yung interpretation ng Bible. Okay, and then the other thing na maunawa natin when we say about pagbabalik ng Panginoon, okay, you are focusing in Christ's return. So ngayon, nag-end up ka na mag-calculate. Naubos yung oras mo. Ay, ganito yan, ganyan. Hanggang sa na-total na 666. Di ba? Hindi na natin trabaho yun. Ang trabaho natin, yung talento natin, yung talents natin, na parangihin at gamitin tayo ng Panginoon. The end up of the end times is be ready. And paano ka magiging ready? Paano mo ikaw makita ikaw ay laging handa? Okay? Dapat sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. One of the scriptures, sabi ng mga apostles kay Jesus in the book of Acts 1:7. Kailan po kayo, Panginoon, darating? Yan yung isip natin tayong mga Kristiyano. Panginoon, kailan po kayo babalik? Okay, according sa Matthew, even though si Jesus, hindi niya alam sa kanyang pagbabalik. Only the Father, even the angels. No. Okay. So, anong reason doon? So, nag-end up tayo sa misconception, misdoctrine. Ay, meron palang limitation si Jesus. Di ba? So, wala nang turo tayo na, alam ng turo na the true nature of Jesus Christ? Ano yun? It is divine and human. Ano ibig sabihin niya? Deity. Deity? Or we call that hypostatic union. The divinity of Jesus Christ. Yes, the deity of Jesus Christ. Is divine nature. And then, isang nature niya, ano? Yung human siya, na limitation? No. Kasi kung nagkaroon siya ng limitation as human nature, hindi nagkasala siya. Pero hindi siya nagkasala. Ibig sabihin, yung human nature niya, hindi. Bakit nagutom siya? Bakit natukso daw siya ng demonyo? Tanong ko ba, natukso ba siya ng Satanas? Tukso ba siya ng Satanas? No. Nagutom siya siyempre, kasi nasalaman siya eh. Okay? Gusto at bakit inatulog siya? Siyempre, sama siya. Alam niya, huwag mong matulogin siya. Di ba? Nasa naman siya, di ba? Ba't pala ang tao kayo, huwag kayo matulog. Di ba? Kaya walang limitation na nangyari kay Jesus. Bakit hindi niya alam? Okay? Yun nagkakaroon tayo ng misdoctrine, misteachings about God. Bakit siya hindi niya alam? Because nag-submit siya sa Father. That's the uniqueness of Christianity. Ang alam kasi nila, pag when we say God, sovereign, one click, gagamitin yung kapangyarihan. No! Iba ang Biblia. The God of the Bible is very unique. Ang Diyos ng Biblia, marunong magpakumbaba. Yung Diyos ng ibang mga Diyos nila, walang katinginan na gano'n. Yung Diyos ng Iglesia ng Manalo. So, yeah. Walang katinginan na gano'n. Ang Diyos nyo, hindi kailangan mamatay sa krus. Hindi mamatay. Hindi kailangan daw ang Diyos ay may katawan. Wala nang imposible sa Diyos eh. Okay, nag-gets natin, nung si Mary ay with yung angels, paano kung mangyari itong virgin ako, sabi ni Mary? Wala imposible sa Diyos. So yun yung category, yun yung circumstance na bakit nagkatawang tao kasi may purpose para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kasi kailangan tumubos nun ay walang iba kundi ang
walang kasalanan. Sino yon? Si Kristo. So, walang limitation nangyari kay Jesus na siya ay bakit niya sinabi? As a sign of humility. Even though Paul, sabi niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ibig sabihin, hindi po yung talagang tinanggal niya. Andun pa rin yung kanyang katangian as hypostatic yun. Okay, as a God and as a human. Ano gusto sabihin doon? Kung babasahin natin yung context ng Philippians chapter 2. Anong ibig sabihin? Pagpapakumbaba pa rin. So, yan yung ibig sabihin. Nung disciples, sabi niya, alam niyo sabi ng disciples? Hindi niyo natrabaho, kaya sabi ni Jesus sa mga disciples, hindi niyo natrabaho yun, alamin kung kailan ako babalik. Kasi ganito ang gusto niya sabihin. Kung mahal mo ako, tutuparin mo ang utos ko. That's the final word natin, Panginoon Jesus. Kung meron tayong Jesus sa puso natin, Jesus Christ, our Lord and Savior, we must follow Him. Kaya yun yung talent na dapat maunawaan natin. Ang sundin ang kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. So, the last part, sabi ko nga doon, so we will be put to the test our talent. So the purpose is that babalik ang Diyos. Haharap tayo sa Panginoon. Isip, sasabihin ba ng Diyos, well done, good and faithful servant. Come to my joy. So, wala po dito na sasabihin na well done, good and faithful servant. So, anong pinaka-maunawaan natin ito? It's not our alamin natin kung ano mga pangyayari. Okay, we observe. But nandun pa rin tayo na kumikilos sa harapan ng Panginoon. Kumikilos, nagpapagamit, at hinahayaan natin ang Diyos na manguna sa atin.